Ngunit sa pangalan ng dakilang Panginoon Hesus Kristo, isang mapagpalang araw sa bawat isa. Nandito po tayo upang ganapin ang kalooban ng ating dakilang Panginoon. Unang-una ang isama sa pamamagitan ng ating mga panalangin at ang hymn o awitin. At narito na tayo sa ikalawang bahagi na ito na po ang tinatawag na pagtatalakay ng tinatawag na salita ng Diyos. Sa mga baguhan ko, nais ko pong nais ko pong ibagi sa bawat isa na tayo po ay nandito. Nais natin tulungan tayo sa ating karamdaman. Sa ganoon, makarinig tayo ng manuwang. Subalit bago po ginagawa ang pagtutulungan, kinakailangan munang may pangaral ang salita ng Diyos sapagkat yun po ay naging gawain din ng ating dakilang Panginoon. Nabago siya, nagpakaling ng mga may karamdaman, ay ipinagkaloob niya muna na ipangaral ang kaharian ng Diyos sa lahat ng mga tao. Nang sa ganon, tayo po ay makilala natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating pakikinig at nang sa ganon, kung tayo man ay merong kakaunting pananampalataya dahil sa kakulangan ng ating pagkakilala at kalaman patungkol sa Diyos, ay narito ipinahayag ang salita ng Diyos. Nang sa ganon, tayo po makaunawa, madagdagan ang ating kalaman, madagdagan ang ating mga natutunan. Nang sa ganon, sa pamamagitan ng ating pagkaunawa, ay naway sa pamamagitan ng kahinaan ng ating mga pananalig, ito'y lumakas, bunga ng ating paghingi at kapatawaran sa ating mga pagkakasala. Sabi nga, ang tao nabubuhay hindi sa pinakailangan, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Sa makatuwid, kung ang tao ay nabubuhay, kumukuha ng kalakasan sa pamamagitan ng mga sustansya na nakukuha sa mga pagkaing material na ipinapasok natin sa ating mga bibig at tumutuloy sa ating tiyan at nakukuha yung sustansya. Ito ang nagbibigay lakas sa pamamagitan ng ating katawan. Pinukuha nito ang mga vitamina, mga protina, kung ano-anong naroon sa mga ginagain natin. Dito po tayo kumukuha ng kalakasan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Pero din po, isang bahagi na nabubuhay ang tao sa salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang bibig. Nangangahulugan po, hindi ibig sabihin na inaago ng sinumang nagtagapagpahayag dito sa unahan na kami na po ang nagpapangaral na inaari namin na ito'y sarili namin salita. Sapagkat tayo ay may pinagpapahayag, walang iba ang salita ng Diyos o ang tinatawag na Biblia na siyang pinagmumulan ng lahat ng karunungan, lahat ng kaalaman, mga utos ng ating dakilang Panginoon. At nariyan po upang ating pag-aralan sapagkat kung tayo man ay nasa kabalisahan, nasa mga problema, nasa mga kahirapan o mga pagtitiis sa pamamagitan ng iba't ibang uri ng mga karamdaman o sakit na naririyan sa ating mga katawan. Nawawala po ang tinatawag na pag-iinagpis. Nawawala ang pag-aalala. Ito naman po ay ginagamot sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sapagkat kung tayo po nagkakamali sa pamamagitan ng pagkain material na hindi tayo nakakapagkain
Kung hindi natin nalalagyan ang ating tiyan na hindi angkop sa tamang oras, tunay nga po na ganun din ang mangyayari sa ating espiritual na kalagayan kung sa ating hindi pinagkakaluban ng pagkain o tumanggap ng pagkain espiritual, walang iba ang salita ng Diyos. Kaya nagkakaroon po ng mga magbigat ng mga problema. Nagkakaroon ng mga kabigatan, nagkakaroon ng kung ano-ano mga dumarating sa ating buhay, mga pagkabalisa. Yun ay mga dahilan lamang nang sa ganun makilala natin na sa pamamagitan ng salita ng Diyos, tayo po ay bubusugin at pagkakalooban ng liwanag sa ating buhay. Nang sa ganun, sa pamamagitan ng ating mga kabalisahan, makita natin ang kapanatagan ng ating mga buhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya ang aralin ko ngayon, basahin ko po sa Ebanghelyo ni San Lucas sa Kapitulo 12, versikulo 41 hanggang 48. Sabi po dito, ganito po. At sinabi ni Pedro, Panginoon, sinasabi mo baga ang talinghagang ito sa amin o sa lahat naman? At sinabi ng Panginoon, sino nga baga ang katiwalang tapat at matalino? Na pinagkatiwalaan ng kanyang Panginoon, ng kanyang sambayan, upang sila ay bigyan ng kanilang bahagi na pagkain sa kapalahunan. Alipin na dalawang uri. Isang alipin na may katapatan at isang alipin na walang katapatan. Marahil po, dito inilalagay ng ating dakilang Panginoon ang kalagayan ng pagkakaiba ng Panginoon sa alipin. Kaya po, kumbaga sa kalagayan nating mga tao, tayo po ay nagkakaroon na ng kalayaan nung ating tanggapin ang ating dakilang Panginoon sa ating buhay bilang siya ay ating tagapagligtas. Subalit, kinakailangan nating magpaalipin sa ating dakilang Panginoon sa pamamagitan ng pagsunod natin sa kanyang mga aral. Sapagkat tayo kung mga tao, pinagkalooban niya ng kasanin. Nang sa ganun, sabi niya, kung sino man ang nangabibigatan, lumapit kayo sa akin, pasanin ninyo ang aking pamatok. Bilang nagtatasan ng pamatok, tayo po ay isang alipin na nagtatasan sa ating dakilang Panginoon na ang pamatok na ito walang iba ang kanyang mga aral, ang kanyang mga turo, na siyang magbabago ng ating mga sarili unang-una at ganoon din po ng ating mga kapwa na siyang nakakausap natin, nakakasalamuhan natin. Mga tao na nasa kalagayan ng kadiliman, mga tao na nangangailangan ng salita ng Diyos, mga tao na siyang natatanglawan sa pamamagitan ng ating mga mabubuting gawa. Kaya unang-una po, hindi maipalalagay ng isang alipin na ibahagi ang pagkaalipin kung tayo ay hindi sumusunod sa ating dakilang Panginoon. Paano natin may babahagi? Kung tayo nga ay nakikinig ng salita ng Diyos at pinapasama natin ang tumatok o aral ng utos ng ating dakilang Panginoon, kinakailangan ilalagay natin ito sa ating sarili na sikapin natin maisa pamuhay natin. Sapagkat hindi po marapat na tayo ay tagapagturo lamang, na tayo ay tagapagpahayag lamang ng salita ng Diyos, kundi unang-unang makita sa ating pamumuhay ang kalagayan bilang isang huwaran ng isang alipin na tapat sa ating dakilang Panginoon. At sinabi ng Panginoon, sino nga baga ang katiwalang tapat at matalino na pinagkatiwalaan ng kanyang Panginoon sa kanyang sambayan upang siya ay bigyan ng kanyang bahagi sa pagkain ng kapanahunan? Mapalad ang alipin yaon na kung dumating ang kanyang Panginoon ay marang ng gayon ang ginagawa niya. Kaya po, sino po ba ang pagkakalooban ng ating dakilang Panginoon? Sabi nga,
sa pinagkatiwalaan, nagkakaunti, mapagkakatiwalaan sa malaki o sa marami. Kaya po, bilang tayo na namumuhay, na may pagkapasakop sa ating dakilang Panginoon, marapat lamang na pagsikapan natin sa lahat ng oras, maging katulad tayo ng aliping handa na nakahanda na gumagawa na nandiyan man ang Panginoon o wala sa ating paningin, subalit alam natin na siya'y palaging nandiyan. Nakikita ang ating mga gawa, kaya kung hindi ko tayo maayon sa kalooban ng ating dakilang Panginoon at hindi tayo nagpapasakop, na kumbaga ang pagpapakita lamang natin ng katapatan ay pagka may nakakakita sa atin, ang tawag kong sa atin yan, mapagpapaligbabaw. Kaya ang tunay at tapat na alipin, gumagawa sa kabila ng kanyang kahirapan, sa kabila ng mga kabigatan, sinisikap na mapabuti ang sarili unang-una bago ang kapwa. Sapagkat paano tayo magiging isang huwarang o isang halimbawa sa ating mga kapatid kung tayo po ay nagiging suwail din naman at hindi nagkakaroon ng katapatan sa ating mga sarili. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, nasa Kanya ipagkakatiwala ang lahat ng pag-aaral. Ito po, maging sa kalagayan man natin dito sa ibabaw ng sanglibutan. Halimbawa, ang isang amo o Panginoon dito sa ibabaw ng lupa, pagkakaloban niya ang isang tao, pipili siya ng kanyang alipin na mapagkakatiwalaan. Sapagkat, kumbaga, sa kanyang ari-arian, hindi niya ibibigay na ipagkatiwala ang kanyang ari-arian sa hindi naman pwedeng pagkatiwalaan. Kaya ganoon din po ang tamantayan ng Diyos kung paano nangyayari dito sa ibabaw ng lupa na ang ating o ang amo natin na nagbibigay ng pagkatiwala sa atin, na ipinagkaloob sa atin ang isang bagay o isang tungkulin, katulad halimbawa sa loob ng bahay, mayroong katiwala, ipinagkaloob ang kanyang pagkakatiwala sa tao yun sapagkat tunay nga na mapagkakatiwalaan. Subalit kung sa pamamagitan ng walang katapatan o hindi nagkakaroon ng pagsunod sa kalooban ng kanyang Panginoon, hindi po maaaring pagkalooban niya na mamahalak sa kanyang mga ari-arian. Ganyan din po sa kalagayan ng ating dakilang Panginoon. Hindi niya po ipagkakatiwala ang isang bagay sa mga tao na hindi naman nararapat pagkatiwalaan. Dapat ba kung sabihin ng alipin yaon sa kanyang puso, maluluwatan ang pagdating ng aking Panginoon at magpasimula bugbugin ang mga aliping lalaki at ang mga aliping babae at kumain at uminom at maglasing. Ganyan po ang nagiging kalagayan, lalong-lalo na sa mga aliping walang katapatan sa kanyang Panginoon. Sapagkat tunay nga po itong nangyayari kahit saan man dito sa ibabaw ng sanglibutan. Na kapag ka ang isang tao pinagkatiwalaan dahil umalis ang kanyang Panginoon at ipinagkaloob ang sa pamamagitan niya ang tungkulin bilang isang katiwala dahil sa pagluluwat o matagal na panahon na hindi nakabalik ang kanyang Panginoon, gumagawa ng mga kalumuhan, gumagawa ng mga bagay na hindi naayon sa kalooban ng ating dakilang Panginoon. Maging dito sa kalagayan natin sa ibabaw ng lupa, nangyayari po yun. Na pagkaminsan, umaalis ang amo, umaalis ang Panginoon natin dito sa ibabaw ng lupa, walang iba ang siyang may-ari ng kanyang bahay. Ang alipin, nagmamalabis, ginagawa ang mga bagay na hindi naaayon sa kanyang Panginoon. Subalit ano po ang gagawin ng ating dakilang Panginoon sa mga tao na hindi sumusunod, na kumbaga napapanawala ang buhay, hindi na gumagawa ng ayon sa kalooban ng Panginoon dahil lamang sa pagluluwat o matagal na pagbabalik ng kanyang Panginoon. Dapat mabuhay din po tayo bilang mga Kristiyano dito sa ibabaw ng sanglibutan. Bilang po tayo mga alipin, dapat po makita ang katapatan natin unang-una sa ating mga sarili.
Nang sa ganon, pagkatiwalaan din naman tayo ng ating dakilang Panginoon, makapamahala ng mga tupa, makapamahala ng kanyang iglesia, makagawa ng naayon sa kalooban ng dakilang Panginoon. Ang Panginoon ang alipin yaon ay darating sa araw na di niya hinihintay. Ito po ang mahirap sa kalagayan ng isang alipin, na pagka tayo ay hindi handa na dumating ang Panginoon na hindi natin inaasahan. Katulad din po yan sa pamumuhay natin sa ngayon. Walang nakakaalam ng araw ng bukas. Hindi natin nalalaman kung ano ang mangyayari bukas. Kaya po, pagkaminsan tayo ay hindi natin pinagkukulan ng atensyon ang katungkulan ng isang alipin. Na kumbaga, binabaliwala natin. Kumbaga, nagliliwaliw tayo. Kumbaga, ginagawa natin kung ano ang naayon sa ating pangangailangan ng ating mga katawang laman. Kaya po, bilang tayo tagasunod ng ating dakilang Panginoong Jesucristo, pag-aralan natin makalapit tayo sa Kanya. Nang sa ganon, ang Kanyang mga aral, ang Kanyang mga turo, ang mga ipinagkakaloob niya ng pamamahala na ipinagkakatiwala sa atin, dapat ito'y makita at magawa natin at masubaybayan sa pamamagitan ng mabuting balita. Nang sa ganun tayo po ay hindi lumihis, sapagkat kung tayo po ay nalilihis, tayo po ay kinakailangan din naman maakin sa pamamagitan ng ating pagbabalik ng ating dakilang Panginoon. Kaya po, kung pag-aaralan natin dito sa ibabaw ng sanglibutan, tayo po hindi natin masasabi na ang ating dakilang Panginoon bukas kumakalawa darating na. Marami siyang ibinigay na mga palatandaan. Subalit, kahit na siya ay nasa kalagayan ng pagka-Diyos, bago siya bumaba dito sa ibabaw ng sanglibutan, hinubad niya muna ito at nag-anyong alipin na kitulad sa mga tao. Sa mga tuwid, bilang sinugo, hindi hihigit ang sinugo sa nagsugo. Sapagkat kung titingnan natin sa kalagayan dito sa ibabaw ng sanglibutan, sino baga ang mas may kapangyarihan? Yung nagsugo o yung sinugo? Dahil nga mataas ang kalagayan ng kanyang ama at ang ating dakilang Panginoon ay nasa kalagayan ng isang anak, hindi kailanman hihigit ang isang anak sa kanyang ama. Marahil darating ang panahon na pagka dumating na rin ang kapanahunan ng kanyang anak, dahil katulad ng isang tao, hindi hihigit ang anak sa kanyang ama. Pero darating ang panahon sa kapanahunan, sapagkat ang tao ay gumugulang, nadadagdagan ng edad, tumatanda, nangangahulugan lamang, nanghihina na, at doon naman magkakaroon ng kalakasan ng anak. Nang sa ganon, sa pamamagitan ng pagiging isang anak, siya naman ang magkakaroon ng kahayagan sa kanyang sarili na magagawa ng kalooban ng kanyang ama. Ganyan po ang kalagayan dito sa ibabaw ng sanglibutan. Subalit sa kalagayan espiritual, kung titingnan natin, kahit kailan hindi sinabi ng ating dakilang Panginoon na siya'y higit sa kanyang ama. Kundi ginagawa niya kung ano ang mga bagay na sinabi ng kanyang ama. Ano pa ang mga ginawa niya? Mangaral ng kaharian ng Diyos. Hindi po kahit kailan sinabi ng ating dakilang Panginoon na ipinangangaral niya ang kanyang sariling kaharian, kundi ang kaharian ng Diyos. Magbuhay ng mga patay. Dahil gawain ninyo ng Ama, ipinagkaloob din sa Kanya. Sa makatuwid, ang ating dakilang Panginoon, inilalagay niya ang kanyang sarili sa mababang kalagayan. Kaya hindi po marapat na tayo sa pamamagitan natin ng ating pagkakilala, unang-una, makilala natin ang ating dakilang Panginoon na hinubad nga niya ang kanyang kalagayan bilang isang Diyos at nakitulad sa isang alipin. Kung ang ating dakilang Panginoon naging katulad ng isang alipin at nakitulad sa mga tao, dapat din po tayo
maging isang katulad ng alipin na pasan-pasan natin ang mga kautusan na iniwan ng ating dakilang Panginoon dito sa ibabaw ng lupa. Marami po sa mga kautusan, kagaya ng sinabi. Narinig na ninyo sinabi na ang una, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. Dahil po, noong mga panahon, dahil sa kabagsikan ng mga tao, kapag ang isang tao ay nagkasala, halimbawa, nabulag niya ang mata ng kanyang kapwa. Para matubos ang pagkakasala ng taong binulag, tatanggalan din ng mata ang nakabulag. Kung nakaputol ng kamay, puputulan din ng kamay. Kung nakatanggal ng ngipin, tatanggalan din ng ngipin. Kung ano ang kahirapan na dinanas na sa pamamagitan ng paggawa ng hindi na mabuti sa kapwa, ganun din ang ganti sa gumagawa niyo. Subalit, ang ating dakilang Panginoon, kung pag-aaralan natin, dati, kung kaaway, inilalagay natin kaaway. At humahantong pa nga na hanggang sa kamatayan, kaaway pa rin. Subalit, ano ang inuutos ng ating dakilang Panginoon? Ibigin mo ang iyong kaaway at idalangin ang sa iyo'y nagsisiusig. Sa akala natin, kapwa natin yun. Pero hindi po. Unahin muna natin ang ating sarili. Bakit po? Sabi, ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng iyong sarili. Paano mo naiibig ang kapwa na ang sarili hindi natin ipinapakita ang pag-ibig? Nagiging pabaya tayo sa ating sarili. Hindi natin pinakakain ng tama. Hindi natin pinapaliguan. Hindi natin pinapainom. Pagkamisan inaabuso pa natin ang ating katawan, paano natin maibabahagi sa ating kapwa ang pagiging huwaran, samantalang hindi nga natin magawa-gawa sa ating mga sarili. Kaya paano natin masasabi na ibigin natin ang ating kaaway? Sino po ba ang pinakakaaway natin? Walang iba ang sarili natin. Sapagkat tayo gusto natin magsimba, hindi natin magawa. Gusto nating manalangin, nakakatulog tayo. Gusto nating makinig ng salita ng Diyos. Nasa labas tayo. Lumalayo tayo. Pansinin natin. Marami itong nangyayari yan dito sa ibabaw ng salita. Subalit, bilang tayo nasa ilalim ng pangatot ng ating dakilang Panginoon, ng kanyang mga kautusan, unang-una, ipakita na muna natin ang pagpapahalaga natin sa ating sarili. Sapagkat ang pag-ibig sa kapwa, unang-una ipinakikita sa ating sarili. Ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng iyong sarili. Sa makatuwid, kung hindi natin pinapakitaan ng pagpapahalaga o pag-ibig ang ating mga sariling katawan, paano natin maiibig ang ating kapwa? Ganyan po ang isang alipin na nagkapasakot sa kalooban ng kanyang Panginoon. Na kung paano ang ating dakilang Panginoon, walang labis, walang kulang, lahat ginawa niya. Lahat ginampanan niya. Maging ang kanyang buhay, inalay niya para sa lahat, ay hindi siya natakot. Ano nga ang panalangin ng ating dakilang Panginoon? Kung maaari sana, ang sarong ito na malapit ko ng inuman, ay ilayo mo sa akin. Subalit, ano ang sinabi niya? Mangyari ang iyong kalooban, huwag ang sa akin. Kaya tayo po, bilang nasa pagpapasako, naging halimbawa ang ating dakilang Panginoon na sa kabila ng kanyang kalagayan bilang Diyos, hinugat niya po yun. Sa makatuwid, nung bumaba siya dito sa ibabaw ng lupa, ang anyo na isang alipin, hindi bilang Diyos. Kaya nga, naging masunurin siya hanggang sa kamatayan sa krus. At doon naman, pagkatapos na siya'y ipato at mabuhay na mag-uli sa mga patay, na siya'y pangunahing bunga
doon siya itinaas at ibinalik sa kanyang dating kalagayan. Ganyan po ang kalagayan ng ating dakilang Panginoon. Ganun din po ang nangyayari sa atin bilang tayo naging katulad din, kawanis ng ginawa ng ating dakilang Panginoon na naging alipin tayo sapagkat meron tayong sinusundan ng mga kautusan, mga aral, at pagkatapos po nito, sa pagdarating ang panahon sa pagbabalik ng ating dakilang Panginoon, tayo naman ay itataas sa pamamagitan ng pagbabagong lahi. Walang iba, babaguhin lahat tayo. Kaya sinasabi, maliban na ang butil ay mamatay, hindi siya mabubuhay. Sa makatuwid, tayo po yun. Maliban na hindi natin maranasan ang kamatayan, hindi tayo tatanggap ng buhay na walang hanggan. Kaya kung tayo po, ang inaasahan naman natin dito sa buhay na ito sa ibabaw ng sanglibutan, sabi nga, tayo na ang pinagkakahabag-habag. Kaya ano po ang dapat natin gawin? Pagsikapan natin yung paghahanda natin yung sa ikalawang buhay. Dito pa nga lang sa ibabaw ng lupa, napagsalitaan lang tayo, napagsabihan lang tayo ng ating kapwa, nasasaktan lang tayo. Gaano ba kaya? Dito pa nga lang sa ibabaw ng sanglibutan, nahihirapan na tayong malagpasan yung mga bagay na yun. Paano pa kaya na yung inaasahan natin na buhay na walang hanggan, na sinubok lang tayo, hindi na tayo nakapasa? Kaya kung ano po dapat natin gawin? Bilang mga alipin, dapat alamin ang mga tagubilin ng kanyang Panginoon. Ano po ang kanyang mga kautusan? Sinabi ng Panginoon, dalawa na lang. Ibigin ang Panginoon mong Diyos ng buong lakas, ng buong pag-iisip, ng buong kaluluwa, at buong puso. At ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng ating sarili. Subalit, dahil sa kabalisahan natin, paano natin masasabi na iniibig natin ang Diyos na hindi na tayo nananalangin pagkagising? Na hindi na natin pinagtutuunan ng pansin, na magpasalamat muna sa Kanya pagdilat ng ating mga mata. Kaya sinasabi, ibigin mo ang Diyos una sa lahat. Dapat magawa natin ang pag-ibig natin sa Diyos kung tayo ay palaging malapit sa Kanya. Palagi tayong nananalangin nang walang patid sa Kanya. Kaya kung tayo po, iniibig natin ng Diyos, kinakailangan ipakita din natin ang ating pag-ibig sa ating kapwa. Bilang mga aliping tapat, gawin po natin iyon na ayon sa kalooban ng ating dakilang Panginoon. At yung aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, dapat malaman natin ang kalooban ng Panginoon. At hindi naghanda at hindi gumawa ng alinsunod sa kanyang kalooban, ay papaluin ng marami. Sa makatuwid, parurusahan ang mga tao na hindi gumagawa ng naaayon sa tagubilin o sa kalooban ng kanyang Panginoon. Kaya po, para malaman natin ang kalooban ng Panginoon, narito po ang banal na kasulatan, magbabasa po tayo. Magsuri, pag-aralan natin ang mga mensahe. Datapot ang hindi nakaalam at gumawa ng mga bagay na karapat-dapat sa mga talo, ay papaluin ng kaunti. At ang sino mang binigyan ng marami ay marami ang hihingin sa kanya. At sa sino ang pinagkatiwalaan ng marami ay lalo ng marami ang hihingin sa kanya. Kaya po tayo, huwag tayong humingi ng higit sa ating makakayanan. Pagpasalamat lang natin kung ano ang binigay sa atin. Sapagkat kung marami ang nalalaman natin, kagaya ng mga kautusan ng ating dakilang Panginoon, yun po ang pagbabatayan ng paghatol sa ating mga sarili. Sapagkat sinasabi sa banal na kasulatan, at nangabuksan ng aklat, na siyang aklat ng buhay. Sa makatuwid, kung nandun ang pangalan natin, yung ibang mga aklat, yun doon tayo ibabatay yung ating mga gawa. Kung tayo ba ay gumawa ng ayon sa kalooban ng dakilang Panginoon. Sa makatuwid, tayo po ay dapat may pag-iingat sa ating mga sarili
pag-ingatan natin ang kanyang mga aral na ilagay natin sa ating mga puso at pag-ingatan natin na isapamuhay at huwag natin ipagmalaki. Sapagkat dito po makakaipon tayo ng mga bagay na ihahanda natin pagdating ng pagbabalik ng ating dakilang Panginoon. Kung tayo po ay gumagawa ng mabuti, tayo po, kung gumagawa tayo ng ayon sa kalooban ng Panginoon at hindi tayo nagiging pasaway, tayo po ay tatanggap naman ng naayon sa tinanggap natin. Sapagkat sa kaunti ang kaalaman patungkol sa salita ng Diyos, tatanggap naman ng kaunting palo. Subalit sa maraming nalalaman, mas maraming palo. Yan lang po ang magbabahagi ko. Salamat at kapalain naman tayo ng ating gabi ng Panginoon. Isang magandang umaga sa bawat isa.